Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Brother Angelo Rain from CRC Antipolo. Sumayin niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Judges 3 verse 15 na pinamagatang God raises up a deliverer. Ngunit bago pa tayo magpatuloy, tayo ay tumako sa maigling panalangin. Manaming Diyos, sa dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay niya sa bawat isa sa amin. Nawa Panginoon, bigyan niyo kami ng aral na matututunan namin at magagamit namin sa buong maghapong ito. Bigyan niyo kami ng kalakasan at ng katagumpayan sa maghapong ito na darating. Tulungan niyo rin po kami na mapunan ang aming mga pangangailangan sa araw na ito at ang katagumpayan ay sumaamin, ang inyong pagmamahal ay nawa ay pumalot sa amin. Maraming salamat po Panginoon. Sa Book of Judges, paulit-ulit ang cycle ng Israel. Paggawa ng kasalanan, kapighatian, pagsigaw nila sa Diyos, pagliligtas. Sabi rito sa Judges 3 verse 15, But when the children of Israel cried unto the Lord raised them up a deliverer. So sabi nga nito, kapag ang Israel ay humihingi at umiiyak ng husto sa Panginoon, nagtatayo daw siya ng tagapagligtas. Kaya ginamit ng Diyos si Ehud upang iligtas sila mula kay Eglon. The point is, kapag ang bayan niya ay umiiyak, ang Diyos ang siyang kumikilos. Kaya nga may 3 puntos tayo or 3 powerful truths na ibibigay sa inyo. Panguna, nakikinig ang Diyos sa ating pagtawa. Nakasulat sa Psalm 34 verse 17. The righteous cry, and the Lord heard. And sa Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee. Noong una, para tayo mga Israel, tayo nagkakasala. Sa ating pagkakasala, tayo yung namimighati. At sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng kapighatian, sumisigaw tayo sa Diyos at nariyan ang kanyang pagliligtas. Noong una, nung hindi pa tayo sinasakop ng banal na Espiritu, hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, naroon tayo sa point na tayo ay kakasala at nagkakaroon ng kabigatan sa ating sarili. Ngunit may ginamit ang Diyos upang tayo makakilala sa Kanya ay yung mga taong umakay at nagturo sa atin sa Kanyang mga salita. Sabi nga sa unang puntos, nakikinig ang Diyos sa ating pagtawag. Sa mga matutuwid nakikinig ang Diyos at hindi bingi ang Diyos sa mga panalangin natin. Maaring tahimik siya sa pakiramdam natin, sa feeling natin, pero hindi siya yung walang pakialam. Siya ay nangingialam at nagkakaroon ng pakialam sa atin sapagkat tayo ay kanyang tinawag at tayo ay kanyang mahal. So sa pangalawang puntos, ang Diyos ay tunay na tagapagligtas. Sabi sa Psalm 18 verse 2, The Lord is my deliverer. And sa Isaiah 41 verse 10, Fear thou not, for I am with thee. So, sa puntong ito, kapag tayo natatakot, kapag tayo naagrabyado tayo ng ating mga kaaway, tayo ay naaapakan ng ating mga kaaway. Sabi ng Diyos, huwag tayong matakot sapagkat siya ay isa sa atin. Gaya na lamang ng nangyari sa kanyang bayan na Israel. Gumamit siya ng isang tao na si Ehud. Ngunit si Ehud ay isang instrumento lamang at ang tunay na tagapagligtas ay ang Diyos. So parang tayo noon na kapag tayo ay naaargabyado, may taong mga tumutulong sa atin. Ngunit sa likod noon, ang Diyos pala ang tumutulak sa kanila para tayo ay tulong. Sabi sa pangatlong puntos, ginagamit ng Diyos sa mga ordinaryong tao. So gaya na lamang ni Ehud. Si Ehud ay isang ordinaryong tao. Wala siyang katungkulan, wala siyang titulo, o wala siyang posisyon. Ngunit ginamit siya ng Diyos para iligtas ang bayang Israel. So sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, God had chosen the foolish things of the world. And sa 2 Corinthians 12 verse 9, may grace is sufficient for thee. So dito sabi sa 1 Corinthians, ang Diyos daw ay pumipili ng mga tao mangmang dito sa mundo. Kumbaga, ang tingin ng tao
sa kanya ay walang alam. At gayon na lamang ang pagpili niya kay Ehud. Hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan na magkaroon ng posisyon, ng entitlement sa buhay para magamit ka ng Panginoon. Minsan sa kahinaan natin, mas lalong nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Nakikita natin yung power ng Diyos na kumikilos sa atin. Minsan hindi siya nagpaparamdam na kumikilos siya. Ngunit mararamdaman mo na lamang kapag ka nangyari at naganap na ang mga himalang nangyayari sa ating buhay. Sa 3 puntos na iyon ay meron tayong napulot. Unang puntos, ulitin ko, nakikinig ang Diyos sa ating mga pagtawag. Pangalawang puntos, ang Diyos ang tunay na tagapagligtas. At pangatlo, ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao. Ngayon po sa ating conclusion, the pattern of grace. Ang kwento sa Judges ay kwento ng awa. Nung nagkasala ang Israel, sila ay naapi, sila ay umiyak, ngunit Diyos ay nagligtas. So, sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, is faithful and just to forgive. So, nung nagkasala ang Israel sa Panginoon, sila ay nalugmok, naapi, kaya sila ay umiyak. Ngunit sa kanilang pag-iyak, narinig ng Diyos ang kanilang pagtangis at sila ay niligtas ng Diyos. Parang tayo noon, naririnig ng Diyos ang ating pag-iyak. Noong tayo hindi pa malapit talaga sa Kanya, noong tayo'y nasa kamunduhan pa, tayo'y puno ng kasalanan, hindi tayo matingnan ng Diyos dahil sa ating karumihan. Ngunit time na tayo ay tinawag ng Diyos, may mga taong ginamit ang Diyos para tayo makakilala sa Kanya. At yun ang representasyon ni Ehud. Sila yung mga taong ginamit ng Diyos para tayo iligtas. At sa likod ng mga taong iyon, nandun ang malaking Diyos na nagliligtas sa bawat isa sa atin. Sabi nga doon sa verse na ito, kung tayo nga daw ay mag-confess ng ating mga kasalanan, siya ay tapat na tayo ay patawarin. Sabi dito, ang Diyos na nagligtas noon ay siya pa rin ang Diyos ngayon. So, hindi nagbabago ang Diyos. Kung Diyos siya noon, ay siya pa rin ay Diyos ngayon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nawawala at hindi siya umaalis. Nandyan siya nanatili tapat noon, ngayon at bukas. Kaya tayo po'y magtiwala sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa mga nakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil po sa magiging kaunawaan natin dito. Muli ay maraming salamat po at muli ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malapit po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.